pwede akong mag-cross mamaya para naman makapag-practice ako. Practice, attorney? Na-appreciate ko yung enthusiasm mo simula nung pina-assist ka sa akin ni CRD. Pero totoong kaso na to eh. Kailangan seryoso at paghandaan. Kasi kapakanan ni Hope yung nakasalalay dito eh. Naikwento ni Monica na ginusto mong ipalaglag ang bata noon. Tama ba ito? Speculative, Your Honor. Rephrase, counsel. Mrs. Osdimir, bakit mo ginustong ipalaglag ang bata noon? Umiinom ka kahit alam mong buntis ka? Kasi sobrang problemado na ako. Noon, ultimo nga ang pag-iinom ko eh. Hindi na nga umi-epekto. Lahat na ginawa ko. Nagpakalasing ako, nagpakabangag, lahat na. Noon pa yon, nakaraan ko yon. Gusto ko nang kalimutan yung mga panahon na yon. If it's true na nagbago ka na at tinigil mo na yan, then pwede na tayong pumayag sa isang drug test at psychological evaluation. Mrs. Nina Osdemir is negative sa kanyang urine drug test. It shows na nagbago na talaga si Mrs. Osdemir. At kaya siya nandito sa hukumang ito ay para sa kanyang anak. Nasa ng respondent, Attorney Ignacio, Attorney Matias. We apologize, Your Honor. Tinatawagan na po namin si Monica Umni. Your Honor, this is an attempt to delay the decision regarding the custody of the child. This is blatantly disobeying the order of the court. Your Honor, there must be a valid reason why our client failed to appear. Baka po nagkasakit o may nangyaring emergency. The respondent should be able to confront the witness to be presented today by the petitioner. She better be here. You know that, Attorney Matias. Sandali lang po. Hindi po pwedeng mawalan ng tsansa yung kliyente namin na makaharap yung witness nila. Off the record, pero nasan ang kliyente mo, attorney? Paano niya may paglalaban yung claim niya sa bata kung nawawala siya? Judge, baka tinakasan ni Monica yung anak ko. Kasama niya po yung bata eh. Judge, talaga nilalayo niya sa akin yung anak ko eh. Tulungan mo ko, attorney, ano gagawin natin? Your Honor, may we move the resetting of the hearing? Any comment, Attorney Simmons? Yes, Your Honor. I believe that the counsel is in collusion with the respondent by purposely delaying this. I move that they be held in contempt. Kuya, hindi pa ba alis yung bus? Maya-maya pong konti, pinupuno pa. Sige ho. You're overreacting, attorney. Judge, sandali, hindi ko pwede to eh. Dapat magpakita sila ngayon. Kailangan ko yung anak ko eh. Kailangan ko makita yung bata. Judge, ilabas niyo yung kliyente niyo! Silence in the court. Ano nang mangyayari, attorney? Bakit ganun kasi? Bakit wala pa sila dito? Baka mamaya kung ano nang mangyayari sa anak ko. Anong gagawin na natin? Anong gagawin ko? Respondents' counsel, you are given 48 hours to produce the respondent here in court. 48 hours? Yes. Am I making myself clear? Huh? Attorney Matias? Attorney Ignacio? Yes, Your Yes, Your Honor. Otherwise, you know the possible consequences. Basta kahit na anong mangyari, hindi tayo maghihiwalay. Ano na?
Sumagot na ba si Monica? Kurt, pwede mo ba akong samahan? Baka nga kasi tinakas ni Monica yung bata eh. Kailangan natin siyang mapuntahan. Ano ba tong si Lilet? Hindi man lang chinek yung whereabouts ng client niya. We have a very low chance of winning this case. Ewan ko kung bakit pinag-aaksayan pa natin ito ng panahon. No. Kailangan maipanalo ni Lilet ang kasong ito. Ayan ka na naman eh. Wala namang patutunguhan tong usapan na to. Ayokong matalo. Do you understand? Well, then she has to do a lot of effort and study para ba ipanalo tong kaso na to. Especially after sa ginawa ng Monica na yon. Caught in the act. Nagtatalo ang parents ko sa bahay because of mom's latest project, Attorney Lilet. Can I call you now? Hi. What happened? I don't want to bother you with the details. Pero I guess something sa hinawakan ng case ni Attorney Lilet. Mukhang talo, kaya ayun, pinagtatalo na rin ng parents ko. So, this Attorney Lilet, hindi ba magaling? Why would your parents hire her? Hindi ba pwedeng tanggalin na lang siya para wala ka ng problemang madatnan sa house niyo? I don't know what's the real deal, pero hindi naman siguro kailangan tanggalin agad. Well, I'm just saying na she's not an asset sa firm ng dad mo kung mukhang matatalo naman yung case. Parang may bias ka kay Attorney Lilet, ha? Baka there's something to it? You don't know her personally naman to judge her, right? Yeah, I don't know her. I'm just saying kasi you opened up na nagtatalo yung parents mo because of her being incompetent sa pagiging lawyer niya. I'm just making my unsolicited opinion. Well, baka nga mali na magbigay pa ako ng opinion ko. Sorry, na-offend ba kita? No, it's okay. Baka nga mali lang talaga yung sinabi ko. Well, in my opinion, knowing Dad's law firm, kailangan magaling ang mga lawyers niya. Attorney Lilet is a top-notcher, sure, but the real deal is about winning the court case. I just need to show my mom that kind of perspective. Ibang klase? Saan na naman natin hahanapin? Saan tayo? Wala sa bahay. Pati rin sa school na bata. Wala. Bakit hindi na lang po kasi tayo pumunta sa Bicol? Hindi po ba ikaw yung mismo nagsabi na mas ligtas tayo doon? Walang manggugulo tsaka wala nang kukuha sa akin. Sa bus station papuntang Bicol. Bakit dun? Eh kasi nabanggit niya eh. Baka tinakas niya na yung bata papuntang Bicol. What? Alam mo, natatalo na talaga tayo eh. Bakit ba kasi sa lahat ng pro bono cases, ito pa yung nakuha mo? Nadadamay ako eh. Hindi naman tayo yaman dito. Mama, naiihi po kasi ako. Pwede po ba ako mag-CR saglit? Sige anak, bilisan natin. Baka maiwan tayo ng bus. Monica! Monica! Monica, sandali! Kasi naabutan pa namin kayo. Ano naman gawin sa amin to? Mas lalo mo lang ipapahamak yung sarili mo sa ginagawa mo eh. Attorney, wala na. Talo na tayo. Wala na tayong magagawa. Kahit na anong mangyari, hindi na ako mananalo sa kasong to. Mas komplikado tong ginagawa mo. Kung itatakas mo si Hope, mas nakakatiyak lang tayo na mahahanap lang din kayo at makukuha yung bata sa'yo. Maaari ka pang makulong. Gusto mo ba yun? Kukulin ako? Kukulong kayo? Bakit po? Ang gusto ko lang naman, hindi kami magkahiwalay ng anak ko. Hindi ko talaga kayang magkahiwalay kami. Ayoko talaga mawala siya sa akin, attorney.
together po tayo, diba? Kaya hindi po ako kukunin, okay? Tsaka, hindi po kayo mapukulong, diba? Promise? Walang makukulong. Promise ko sa'yo yan. Papayag ulit ang Mama Monica mo na magtulungan kami. Nakaidlip lang si Hope. I hope hindi mo na ulitin yung ginawa mo. Muntik na tayo mapasight in contempt kanina dahil sa ginawa mo. Pasensya na po. Pasensya na kayo kasi litong-lito na talaga ako eh. Sana naman huwag mo na itakas si Hope. Basta ipangako niyo sa akin na mananalo tayo, na mailalaban natin to, na makakabawi tayo sa kanila. Monica, gusto kong ipanalo yung kaso. Pero sana naman sabihin mo na sa amin lahat ng totoo. Meron pa ba kaming dapat malaman na tinatago mo sa amin kaya kinailangan mong tumakas? Sa hukuman ng buhay, paano nga ba natin sinusukat kung sino ang nararapat na maging tagapangalaga ng isang bata? Sa dugo ba, sa pag-ibig, sa edukasyon, proteksyon, at pag-aalaga na ibinibigay sa kanya, o sa pagpapaubaya? Bilang tagapagtanggol ng karapatan sa kasong ito, sana ang katarungan ang magibabaw sa timbangan. The Honorable Liberty Villaroman, presiding judge of Branch 123 Makati City. This court is now in session. Silence is hereby enjoined. Call the case. Special proceeding number 1873 for habeas corpus in custody of the 6-year-old minor Hope Umni. Name of petitioner, Nimia Ozdemir versus respondent, oppositor Monica Umni. Sinasabi mo bang hindi na nagpaparamdam si Mrs. Ozdemir kaya nagawa mong ilagay ang pangalan mo sa baptismal certificate ng bata? Paano nangyari to? Gusto ko lang naman pong pabinyagan yung bata. Nung iniwan po sa akin ni Nimia si Hope, hindi pa po siya nabibinyagan. Wala pa po siyang papeles. Hindi ko naman po talaga intensyon ilagay yung pangalan ko dun. Kaya lang hindi po kasi siya mabibinyagan kapag hindi ko ginawa yun. Ginawa ko lang naman po yun dahil mahal ko si Hope. At nangyari ang lahat ng ito nang makatanggap ka ng text message mula kay Mrs. Ozdemir na wala na siyang pakialam sa bata.
matapos ang ilang buwang hindi pagpapadala ng pera. Tama? Opo. Sa madaling salita, Mrs. Ozdemir abandoned her child for 6 years at hindi na ito nagpapadala ng sustento. Opo, attorney. Matapos mong makatanggap ng text message, ay nakatanggap ka rin ng sulat mula kay Mrs. Ozdemir. Tama ba ito? Kung ipapakita natin sa hukumang ito ang sulat na yon, makikilala mo ba? Opo, attorney. Miss Umni, yan ba ang sulat na tinutukoy mo? Opo. Maaari mo bang basahin sa amin ang mga nakasulat dyan sa papel na yan? Dear Monica, alam kong hindi dapat ikaw ang umako ng responsibilidad ko kay Hope. Pero sa kalagayan ko, ay hindi ko talaga siya kayang alagaan o bigyan ng sustento si Hope. Kaya alagaan mo siya na parang anak mo. Sa'yo na si Hope. Nagmamahal, Nimya. Ibig sabihin, ibinigay na nga ni Mrs. Ozdemir si Hope sa'yo. Hindi mo ba binigay niya na sa akin yung bata? Eh bakit ho ngayon biglang gusto niyang kunin sa akin ulit? No further questions, Your Honor. Your Honor, may I propound my questions in the vernacular? Tama ba na ang tunay na ina ni Hope Umni ay si Mrs. Nimya Umni Ozdemir? Uulitin ko ulit ang tanong ko. Si Mrs. Nimya Umni Ozdemir ba ang tunay na ina ng bata? Opo. Kung siya ang tunay na ina, at kapag mag-request tayo ng DNA test ni Hope at Nimya, lalabas na 99.99% na mag-ina talaga sila. Pero, nilagay mo sa baptismal certificate na ikaw ang ina ng bata. Hindi ba pandaraya ang ginawa mo? Objection, Your Honor. The petitioner's attorney is badgering my client. Na-discuss na po namin to kanina. Your Honor, nais ko lamang linawin ang aking tanong. Ask specific questions only. Tama bang pangalan mo ang nilagay mong ina ni Hope sa baptismal certificate? Opo. Your Honor, may I confront the witness with our previously marked exhibits? Dito sa birth certificate na to, sino ang ina? Your Honor, this exhibit is previously marked as our Exhibit B. Pwede mo bang basahin? Nimya Umni. Tama. Tama na si Miss Nimya Umni ang ina ng bata. Na ngayon ay si Miss Nimya Umni Ozdemir. Hindi po ba? Opo. Pero may
may ipapakita pa akong isa pang birth certificate. Your Honor, this exhibit is previously marked as our Exhibit C. Pwede mo bang basahin kung anong pangalan ang nakalagay bilang ina ng bata? O gusto mong ako na ang magbasa? Monica Umi. So, hindi lang baptismal certificate ang pineke ni Miss Monica Umi, kundi pati ang birth certificate ni Hope Umi. At ayon sa Republic Act 11222, this is a simulation of birth records, Your Honor. Aaminin ko, kailangan yun para sa pag-aaral ng bata, kaya ko ginawa. Bakit ikaw ba, ina? Ha? Kaya pangalan mo nilagay mo? Petitioner, do not interrupt these proceedings. Nasa gitna ng pagtatanong sa respondent. Ginawa ko lang naman yun kasi dahil akala mo sa'yo si Hope. Ako nagbuntis sa kanya! Ako nagdala sa kanya! Hindi ikaw! Bakit? Porkit nagkapera ka na ngayon, gusto mo nang magpakaina? Order in the court. Ano? Pera-pera na lang ba? Hindi totoo yan! Order in the court! Kaya mo bang alagaan ang anak ko? Order in the court! If you will not stop, I will be forced to cite you both in contempt. Do you understand? Attorney, paano to? Mapupunta pa rin ba sa akin yung anak ko? Are you okay with the next dates of the hearing, counsels? Yes, Your Honor. Attorney Matias? Attorney Matias? Yes, Your Honor. Okay. So next hearing date will be on February 8, 2024 at 8 o'clock in the morning. So ordered. Permission to leave, Your Honor. Hearing adjourned. Sundan ko lang ho si Attorney Matias. O ano ka ngayon? Wala kang laban. Hinding-hindi mo makukuha ang anak ko. Babawiin ko talaga siya. Hindi ka papanigan ng batas. Ako. Tabi. Bakit ka malungkot? Di ba yan ang ambisyon mo, yung maging lawyer ka? Attorney, I'm sorry po. Galit pa rin kayo sa akin. Malaki lang po kasi yung utang na loob ko kay Carlo Rene. Well, wala akong pakialam kung anong relasyon mo sa babaeng yun. Kung atrato mo sa kanya bilang ina, nasa sayo yon. Pero nangako ka sa akin at pinaasa mo ko. I can't forgive you just because you look devastated from what happened inside. Eh, hindi naman po ito tungkol sa akin.
Tungkol po to sa pagkuha sa bata at kung sino ba yung karapat dapat na kumupkup sa kanya. Nagkakaganito ho ako dahil ayokong madisappoint yung kliyente ko sa akin. Dahil naniniwala ako na kahit hindi siya yung tunay na ina, siya ang karapat dapat sa custody ng bata. Well, let me give you some advice. Yan ay kung okay lang sa'yo. You have to toughen up. Tayong mga lawyers, masalimuot ang pinagdadaanan natin, pero lalo na yung mga kliyente natin. Kailangan alam nila na masasandalan nila tayo. Hindi yung bibigay tayo dahil nakaamoy tayo ng pagkatalo. Hey, Mom. Are you done? Yes. Let's have lunch. Tara. Hi, Matty. Is there something wrong? No. Everything's okay. Wala naman. I'm just recalling what I witnessed in court today. Aren't you proud of what I did kanina, Matty? Oh, you did so well. I saw how you carried the case to be on your side. But I can't help and think of Lilette. Kawawa naman siya. She seemed so disappointed. Well, I just did what I had to do. I've learned from my best mommy attorney. You did a good job and I'm so proud of you. Thank you. You are my inspiration to become the best lawyer. You did well. What you did showed our advantage to the case. You're so sweet, Mom. What will we do now? Ano na mangyayari? Paano pa tayong mananalo nito? Mama, I'm sorry po. Lilette, alam kong mahirap ito. But I am rooting for your scholastic credentials. At saka top-notcher ka sa bar. I'm sure meron ka pang makikita. Meron kang masisilip para ipanalo ito. Ayokong mapahiya ang firm ng asawa ko. I don't want to say this, pero mukhang tama si Constantino na hindi ka pa ready na mag-handle ng case. But we're here. Hindi na tayo pwedeng umatras. Kakataon ko na yun para patunayan ko na totoong abogado na ako. Bakit ganun? Kaya lang ako.
Hello, Bonnie? Lilet. Sorry sa kanina. Ano ka ba? Mga abogado tayo, parte ng trabaho natin yun. Pero okay ka lang talaga. Oo naman. Ang galing nyo kanina. Lalo na si Eira. Kaya hindi mo kailangan mag-sorry. Sige, ngayon, case nyo. Pero sisiguraduhin ko na sa susunod na hearing, ako naman. Kaya mag-prepare kayo. Hello? Andiyan ka ba? Sumusuko ka na, ano? Hindi ah. Alam mo, aralin mo mabuting kaso. Malay mo, bandang huli, may panalo mo pa yun, di ba? Hindi mo masasabi. Naku, parang wala na. O, di sumusuko ka na nga. Kakaiba ka rin talaga eh. Magkalaban tayo, tapos ganyan ka. Oo nga, magkalaban tayo sa korte, pero in real life, yung kaibigan mo, susuporta mo, di ba? Tama. Are you talking to Lilet? I'm sorry. What I did was rude. I'm just concerned with us. I mean with the case. Kalaban natin ang kaibigan mo. At hindi pwedeng, while the case is running, nakikipag-usap ka kay Atty. Matias. You don't have to say sorry. Tama naman yung punto mo eh. Thanks for being understanding, Bonnie. Yung sa akin lang naman, baka maapektuhan yung hinahawakan nating kaso just because of your friendship. My mom already told you na bawal munang makipagkita at makipag-usap kay Atty. Lilet. Pero ginawa mo pa din. Bonnie, kailangan kong maipanalo tong kasong to. And I don't want to disappoint my mom. I get it. Don't worry. Hindi naman na ako bata para isumbong ka pa kay mommy eh. As long as wag mo nang uulitin to especially when the case is ongoing. Sige. Bestie! Pagod. Gusto hearing mo? Okay naman. Pero kailangan kong papag-aralan tsaka paghandaan. Kayo? Business ah. Kamusta po yung lakad nyo? Si Chang? Okay lang. Ikaw, kamusta ka rito? Okay ka na? Dito ako. Bakit mo ako hinahanap? Kasama ko ang mga bestie ko. Kasi magchichibugan kami ng mga natirang handa tsaka magkakaraoke kami. Uy, pasok! Ay, da! Pasok. Sige. Ay, Lilet, tulungan mo naman ako asikusuhin yung mga bisita ko. Melay, hanapin mo yung karaoke. Dali, para hindi pa lalim yung gabi. Magpilitan na kami ng awitan. Halika na. Ito na nga, mga bars. Ano ba yan? Meron ako mga bagong lipstick. Magsipilit naman kayo kasi alam niyo na galing sa La Union. Hindi naman pwede po palabas ang kaya. Kailangan kumayon. Akin na yan. Ito na nga po, Mars. Meron ako mga bagong lipstick. Ay, wow, Oo, ito na nga. Alam niyo na, kailangan mo kumayon, no? Galing sa outing. Hindi pwede po palabas ang pera. Kailangan bumili kayo. At higit sa lahat, kailangan magpaganda kayo nang hindi kayo basta-basta iniiwan ng mga asawa ninyo. Mamaya pati mga anak ninyo, tangayin. Ang ganda niyan. Naku, baka mamaya magaya tayo kay Tessa. Paano nga pala yun? Inagawa ng karapatan ng asawa sa mga anak niya? Ano yun? Ito nga kasi yun. Hindi ba si Lilet? Naging yung
iba naman ang sitwasyon yan, Mars. Putok sa buho yan. Oo, kasi nga, hindi kinilala yan ng ama. O, kaya nga kinupot ng ate Ces yan, kaya nandito yan, itinapon lang yan. Walang nanay. O, eto na. Walang nakakakilala, walang nakakaalam kung sino ang nanay yan, ha? Ay, talaga buho. Dami ng chika. Mabuti na lang at umabot ka pa sa visiting hours. Naku! Ang masarap to ah. Sabayan. Lilet? Ay, ko. Kain na po tayo. Mukhang hindi lang moral support ang kailangan mo para sa hearing mo bukas ah. Kumusta na ba yung lagay ng kaso? May present lang po na bagong impormasyon yung kliyente ko tungkol po dun sa biological mother. Pumapabor ba sa panig nyo yung bagong impormasyon na yun? Lilet? Kasi Tinang, alam ko naman po na nalapit sa buhay ko yung kaso. Hindi ko lang po talaga akalain na natitrigger ako ng ganito. Trigger? Ano? Saan? Napaisip lang po ako eh. Na kagaya din po kaya nung biological mother ng bata yung nanay ko. Ano kayang ginawa niya bago ko mawala sa kanya? Hindi ka masasagot yan. Nalulungkot din po kaya siya. Inisip niya rin kaya na malas ako sa buhay niya. Uminom din kaya siya ng alak. Nagpakalasing. Sinantok na rin kaya yung tiyan niya. Naisip niya rin kaya na ipalaglag na lang ako. Baka po nagkaganito ako dahil sa galit niya sa akin. Lilet, huwag mong sabihin yan. Kung ano man ang ginawa niya noon, nagawa ka niyang matibay, matalino, malakas. Narinig mo ba ako? Lilet, kung ano man ang nagawa niya noon, ang importante, napunta ka sa akin. Hindi ko man ginusto nung umpisa, pero nanatili akong mahalin ka at palakihin kang mabuting tao. Isang tao na gagawin ang lahat para lumaban at mapanalo kung ano man ang kaso na hahawakan niya. Sa korte man o sa buhay. Wala to. Endgame na yung peking birth certificate ni Monica. Uy! Anong plano? Walang kwenta yung documents ni Monica kay Hope, oh. Tapos itong name niya, fit to be a mother pa, based dun sa evidence nila. Alam mo, matatalo talaga tayo kung yung mga iniisip mo lang, yung mga nabanggit mong ebidensya. Ganun ba? O sige, Attorney Matias. May evidence pa ba tayo na magpapanalo sa atin? Hanggat hindi pa tapos yung presentation natin, hindi pa tayo pwedeng sumuko, hindi pa tapos yung laban. May isa pa tayong testigo. Yung psychological evaluation. Ano, may resulta na ba?
would like our witness to identify her psychological evaluation of Mrs. Nimia Ozdemir, and may we ask to have it marked as our Exhibit 8. Doc, anong nakasulat dyan sa psychological evaluation? In my evaluation, Mrs. Nimia Ozdemir is a person with alcohol use disorder with history of substance abuse. May I recommend regular counseling to be conducted to determine if the respondent is fit to assume full parental custody. Pero, hanggat wala pang counseling, kung ngayon ko ho kayo tatanungin sa mga oras na to, sa harapan ng korting ito, fit na ho ba si Mrs. Ozdemir to take custody of her child? Well, prioritizing the best interest of the child. Hanggat hindi pa nag-undergo ng counseling si Mrs. Ozdemir, hindi pa siya fit to have full parental custody sa ngayon, attorney. Your Honor, this proves na si Mrs. Ozdemir ay hindi pa completely cured and may render her unfit to take custody ng bata. Children's Paramount Interest demand that further proceedings be conducted to determine the fitness of the petitioner to assume custody of her child. Wherefore, pending the completion of petitioner's counseling and rehabilitation that may render her fit, custody of the child is granted to the only remaining next of kin, Monica Umni, but subject to the petitioner's visitation rights in accordance with the March 23, 2024 order of the trial court. So ordered. Attorney, ang ibig sabihin po ba nito? Oo, Monica. Sa'yo binibigay ng korte ang custody ni Hope. Salamat! Salamat! Salamat po! Salamat! Congrats! Salamat po! Salamat po! Congratulations. Pero si Nimia po, pwede pa rin naman niyang bisitahin yung bata? Oo. At pwede pa rin sila mag-file ng apela. Lalo na kung mapabuti ni Nimia yung sarili niya para maging fit parent to have custody. Nasaan na nga pala si Hope? Pumasok po sa eskwelahan yung bata. Monica! Monica! Lumabas ka dyan! Ilabas mo yung anak ko! Na-receive na rin niya yung hatol. Akala ko pumunta tayo dito para magpag-ayos. Hindi, attorney, kailangan ko makita yung anak ko eh. Hindi! Monica! Monica! Lumabas ka dyan! Kalma tayo. Ano ba? Pwede ba itigil na natin to? Ilabas mo yung anak ko! Kailangan ko makita yung anak ko! Nimia, pwede mo pa rin naman siyang bisitahin. Magkikita pa rin kayo ni Hope. Sorry, hindi na namin siya mapigilan kaya sinamahan namin siya dito. Makikipag-ayos lang daw siya. Ano pa bang gusto mo? Okay na yung lahat, di ba? Alam niyo lahat yung totoo. Alam niyo, anak ko si Hope. Pero ginawa niyo lahat eh. Sinira niyo ako! Sinira niyo ako! Para hindi ko makuha yung anak ko! Para kayo ang paningan ng korte! Wala kang awa! Wala kang awa! Oo, ikaw ang ina niya. Pero ako ang nag-alaga sa kanya. Nasaan ka? Nung nagkaroon siya ng matinding lagnat? Nung unang beses siyang naglakad, nasaan ka? Wala ka, Nimia! Wala ka! Kaya nga nandito na ako! Andito na ako, di ba? Ha? Pero madamot ka eh! Madamot ka! Ako pa ngayon ang madamot? Eh, ikaw itong gusto mo siya sa akin kunin at ilayo! Ako ang nag-alaga sa kanya! Pinabayaan mo lang siya! Ayaw mo lang! Ibalik mo anak ko! Ibalik mo anak ko! Walang galang na ho, ah. Ano bang ginagawa niyo? Ito ba yung gusto niyo ipakita sa bata? Na
nandito tayong lahat para sa best interest ni Hope. Ano, ito yung magiging role model ng anak nyo? Oo, na kay Monica ang sole custody ng bata. Pero may karapatan ka pa rin bumisita sa kanya, Nimya. Lalo na pinagbubuti mo yung sarili mo. Kaya pwede ba, tigilan nyo na to? Ma'am, sir, hindi na daw po magreklamo sa barangay si Ma'am Monica. Thank you po. Ba't nagkaganon? Sobrang malas ko naman. Uminom ka muna. Gusto mo ba iuwi ka na muna namin? Huwag kang mag-alala. Iaapila natin ang kaso. Pwede pa tayo mag-file tungkol sa substitution ng birth certificate ng anak mo. Okay? Kalma ka lang. Hiya ako sa inyo, attorney. Kasalanan ko lahat to eh. Kung siguro, mas maaga akong bumalik. Kung siguro, inayos ko yung sarili ko. Siguro hindi magiging ganito, no? Attorney, mahal ko yung bata eh. Attorney, si Hope lang yung anak ko. Attorney, wala na akong magiging ibang anak eh. Attorney, siya lang talaga. Isipin mo na lang na buhay pa si Hope. At makikita mo pa siya. Talo man tayo ngayon, hindi pa huling lahat. Kaya mong ayusin ang sarili mo. Magpagaling ka. Ipakita mo sa kanya na isang mabuting ina ka. These are precious times. Don't waste this moment. May panahon pa. At gaya ng sinabi ko sa'yo, iaapila natin ang kaso. Lalaban tayo. Pero Nima, hindi sa ganitong paraan. Lalaban tayo ng maayos. Naintindihan mo? Mrs. Osdimir, pasensya na po kung pinuntahan ko kayo ng personal. Nabanggit nga ni Attorney Linaw, pinaalam niya sa akin na bibigyan niya sa yung address ko. Ano bang meron? May pinapasabi ba yung pinsan ko? I'm sorry sa naging kahatol ng kaso. Alam niyo po, iba rin yung nag-aruga sa akin. Hindi ko siya tunay na ina. Hindi kami magkatubo. Kaya po naging mas invested ako sa kaso dahil kagaya ng anak niyong si Hope, iniwan din ako. Inabandon na.
at ang tinang sis ko ang tumayong nanay at tatay ko. Ang kaibahan lang, bumalik kayo para kay Hope. Ang kaibahan lang din kasi, hindi na ako magkakaanak. May diferensya kasi yung matres ko. Gusto nung asawa kong Turkish, magkaroon kami ng anak. Kaya naisip ko bumalik sa Pilipinas para kunin yung anak ko, kunin ko si Hope. Kaya lang nung nakita ko siya, attorney, mahal ko pala yung anak ko. Mahal na mahal. Gusto ko na ulit maging parte ng buhay niya. Kaya lang alam mo kung ano yung masakit. Hindi na pala pwede. Hindi na raw ako karapat-dapat. Wala na raw akong karapatan. Wala na akong karapatan sa sarili kong anak. Hindi man sa'yo napunta yung custody ni Hope. Baka naman pwedeng pag-usapan nyo na lang ng pinsan mo lahat para maayos. Kasi diba para sa kapakanan naman ni Hope yung pakay nyo? Pwede namang sabay nyo na lang mahalin si Hope. Samahan siyang tuparin yung mga pangarap niya. Hindi napupuno ang puso kapag tumatanggap to ng pagmamahal. Napalad si Hope dahil dalawang nanay ang nagmamahal sa kanya. Hindi kagaya ng iba na walang nanay, walang nagmamahal. Trixie? Trixie, can you help me? Mom, what is it? Look at this! A tale of two mothers and... Look! Ayan oh! Oh! Ayaw niyang umalis maski sa social media ko. Is there any way, anything you can do para matanggal siya sa algorithm? Yung buwisit na yan, oh. Tingnan mo naman. Nakakasira siya ng araw. I don't want to read posts like that. Hay nako, nasayang na naman yung discreet na pambabash ko kay Lila at kay Ino. Napanalo pala niya yung case? Ibang klase talaga yung babaeng yan, ano? Akala mo kung sino talaga. Alam mo, isa lang siyang langaw na nakatungtong sa kalabaw. At yung kalabaw na yun, walang iba kundi si Lorena. Ang tingin nila sa kanya, no, galing-galing niya, bilib na bilib sila sa kanya, pero ang hindi nila alam, muntik na niya sirain yung pamilya natin, yung kutong lupang yan. Mom, relax. Nagiging kanal ka kapag natitrigger ka ni Lilet. How can I? That Lilet is a magical creature. Alam mo, she put an evil spell on all of us. Mom, kakarmahin din siya. All our efforts will pay off. Kaya don't bother yourself with muna, okay? Focus on your arts and charity. Ako, I'm focusing on myself kasi I have a lot of commercials, endorsements, kaya hindi ko pinapastress yung sarili ko sa kanya. Hindi ko siya iniisip. So, gawin mo din yun, okay, Mom? Okay. Pero, natanggal mo na ba? Kasi, I really don't like looking at these posts. Nakakasira ng araw. Tingnan mo, umagang-umaga, nakakasira talaga ng araw. Hindi ka pa rin ba sinasagot ni Dad? Patawag din yun. According to him, nagsusoul search pa siya. So, akin na phone ko, natanggal mo na? Yeah, Mom. Perfect! That's
perfect. Thank you. Yan. Attorney. Monica? Nimya. Sorry ha. Sa totoo lang, mali ko. Mali ko lahat. Mali yung approach ko eh. Sa totoo lang, hiya ako sa'yo ngayon. Sa lahat ng ginawa ko. I'm really sorry. Wala naman talaga akong balak na ipagkait sa'yo yung si Hope. Kasi ikaw naman talaga yung nanay niya. Kaya lang, hindi ko lang kasi matanggap na gusto mo siyang kulit sa akin. Kaya pasensya ka na, Nimya. Pasensya ka na kung kailangan kong sabihin ang totoo. Para lang hindi mo siya makuha sa akin. Sorry. Nagpapagaling ako. Ayusin ko yung sarili ko, ha? Ikaw na yung nanay ni Hope ngayon. Pero sana, Monica, hayaan mo na nakilala rin namin ng isa't isa na mas mabuti, ha? Tutuparin ko na yung pangako ko sa'yo dati. Di ba sabi ko, papadala ako ng pera, mas naalagaan mo yung anak ko. Gagawin ko yun. Pero sana maparating mo rin sa anak ko na mabuti din akong nanay, ha? Namahal ko siya, ha? Hindi pa niya maintindihan ngayon yun, eh. Pero sana balang araw, mapaintindi mo sa kanya. Please, Monica. Please, ha? Nimya, maiintindihan niyo. Basta't may papaliwanag lang natin ng maayos, matalino ang anak natin. Mama. Mama, bakit po siya nandito? Hope, nag-uusap lang kami ng mama mo. Bati na po kayo? Oo. Pati na kami ng mama mo at ng tita Nimya mo. Ng mama Nimya mo. Mama ko rin po siya. Hindi ba masaya na dalawa ang mama mo? Kung yung ibang bata, isa lang ang nanay. Pero special kay ikaw dalawa. Simula ngayon, anak. Dalawa na kaming mama mo. May nanay ka sa dugo. At may nanay ka sa puso. Gusto ko po din dalawang nanay.
ayos to ah. Tapos na yung kaso, kaya back to regular programming. Makakalibre na ulit ako ng sakay. Para akong nag-hire ng private driver, attorney pa. Ang social, di ba? Pero, seriously, congratulations. Salamat, Bonnie. Thankful talaga ako sa binigay ng chance ng DNR ko sa akin. Ngayon, masasabi ko ng legit lawyer na talaga ako. At may ilalagay na ako sa baon ng waving cases na nakaisa na ako. Nakaka-proud ka kaya? Alam mo, kahit na yung kaso pro bono, pero talagang tutok na tutok ka, tapos panalo mo pa. Pero basta, Lilet yung ating usapan, huwag mong kakalimutan nagiging mahusay tayong abogado para sa mga voiceless at mahihirap. Lalaban tayo para sa kanila. Hindi madali ang una kong naging panalo. Sabi nila, hindi daw makakalimutan ng isang abogado ang una niyang kaso, lalo na't naipanalo niya ito. Pwedeng magsimula sa bahay ang pagtugon mo sa hamon ng may isang maayos na karapatan ang lahat. Makikita mo ang simpleng dynamics ng pamilya at mapapansin mong minsan may nakukubling kawalan ng katarungan. Minsan mahahanap mo ang katarungan sa iyong nakalipas, sa iyong mga pagkakamali. May makikita kang magandang panigan, ang katotohanan. Minsan, maiiyak tayo dahil talo tayo. Pero laging tandaan na ang dapat na manalo ay yung tama at ang kabutihan. At dapat kung alam mong ang tama at kabutihan ay niyuyurakan, dapat mo itong ipaglaban at bigyan ng hustisya. Siguro hindi na ako makakapag-asawa. Saan naman nanggaling yan? Kasi di ba, sa sobrang busy ng schedule ng isang attorney, paano pa magkakaroon ng love life? At ang tanong, sino naman magkakagusto sa akin? Attorney Matias, hindi yan totoo. Tsaka kung ano-ano iniisip mo. Mali mo naman yung taong para sa'yo, nasa tabi-tabi lang. Halika na. Okay. Matias? Okay. Thank you. Welcome. Iniisip ko kung pareho kami ni Nimia, yung client ng kapatid mo. Alam mo na naman ito, pero nung una, like Nimia, hindi ko rin ginusto na dumating ka sa buhay ko.
You came into my life nung panahong sirang-sira ako. Everything felt a mistake, even having you. Pero nung ipinanganak ka, bumalik uli ang swerte sa buhay ko, sa karir ko. But leaving you was the price I have to pay. Babalikan naman talaga kita. Hindi ko naman akalain na tuluyan ka nang mawawala sa akin, Lily. If only I could turn back time when I could still hold you in my arms. I would never have left. You would still be alive. Magkasama tayo. Okay ka lang? Oo. Okay lang. Sigurado ka, ha? Eh, thank you pala sa paghatid, ah. Oo naman, lagi kang welcome. Sige, bye-bye. Ingat! Nararamdaman ko. Nung sinabi ng judge ang hatol niya kay Nimia, parang ako yung kausap niya. Na hindi ko deserve makasama ang anak ko. Dahil iniwan ko si Lily. Gustuhin ko mang kalimutan. Hindi kaya ng puso ko bilang isang ina. I'm sorry to hear that you're reminded again of Lily. Pero at this time, I think it's best that you find time to rest. And what you've been through, it's so exhausting. Once you've regrouped, you can share your comforting strength with your other daughter. Si Era, she seems strong after her first case loss. Like mother, like daughter. Why don't you pour out your love sa kanya? The way a mother would. Kailangan ka rin ng isang anak mo. Talaga? Magkakaroon na ulit ng hearing yung kaso ko? Opo, Tinang. 2 buwan po magmula ngayon. Sabi ko naman po sa inyo, di ba? Hindi tayo aabuti ng 12 years. Prosecution pa rin po yung magpe-present, pero paghahandaan ko po yun. Naku, anak. Parang sunod-sunod yung swerte natin, ano? Nung umpisa, naipanalo mo yung kaso. Tapos ngayon naman, uusad na yung kaso ko. Naku, salamat talaga. Tinang, isa na po talaga akong ganap na abogado. Sabi ko naman sa'yo kaya mo Ikaw pa, ang galing-galing mo kaya. Alam niyo po, Tinang, nung napanalo ko yung nanay-nanayan ng bata, naisip ko po parang kayo na din po yung naipanalo ko. Masaya akong marinig yan, anak. Tama ang ginawa mo, attorney. Ako, anak, sobrang proud ako sa'yo. Pero alam niyo po, kawawa din po yung biological mother ng bata. Mabuti na lang po nagkabati na din sila. Kasi nangako po siya na babawi siya dun sa bata. Hindi siya kagaya ng ibang nanay. Nilet. Matter of fact lang po yun, Tinang. Pero okay naman na po ako eh. Nandyan naman po kayo. Mahal niyo naman ako. Kahit sinong tao, karapat dapat na pahalagahan,
at mahalin. Alam mo anak, ang pagmamahal, hindi lang yan pinapadali ng mga kadugong mo. Ito rin yung mga tao sa buhay mo na pinapatibok ng puso para sa kapwa. Yung gusto kang maging parte ng buhay nila. Yung tanggap ka kahit sino ka pa. Yung gagawin ng lahat para makita kang laging masaya. Tigilan niyo siya. Smile. Attorney Lilet Matias. Anong ginagawa mo dito? Sinusundo kita. Alam ko kasi peak hour ngayon, may rap sumakay, kaya kung gusto mong makipagkwentuhan din sa akin. Wow naman! Bait at caring! Oh, ano yung ngiting yan, ha? Wala po. Na-realize ko lang po, hindi lang pala kayo nila Chong at Melay yung nagmamahal at nagpapasaya sa akin. Teka, sabi mo, hindi lang ako, si George at si Mel, ibig sabihin meron pa. Kain na po. Ay, nako. Sino, ha? Anak, ha? Kailan? Sige na, kain na. Sige na po. Kain na. Sarap po, no? Ikaw? Ira? Okay ka lang? Sorry. I was just thinking about my case. That was my first loss. Parang binigyo ko yung mommy ko eh. Ever since my dad died, siya na yung andyan for me. She took care of me. She made sure that I could be the best version of myself. Kung kaya niyang maging best mom while being a strong, independent woman, dapat kayanin ko rin. Question. Nagalit ba siya? Hindi naman, di ba? No, maiintindihan ka nun. Lagi naman nangyayari yan eh. And it humbles us. Natututo tayong ma-appreciate yung mga bagay-bagay na meron tayo. Kahit pinsan talo. Eh, paano ako? Anong meron ako? Eh, natalo ako eh. And the worst part is, I'm falling apart. I'm sure, disappointed yung mommy ko pag nakita niya ako. Alam mo, gusto mo ng ice cream? Halika, mag-ice cream tayo. Ano? Alam mo anak, ang pagmamahal, hindi lang yan pinapadali ng mga kadugong mo. Ito rin yung mga tao sa buhay mo na pinapatibok ng puso para sa kapwa. Yung gusto kang maging parte ng buhay nila. Yung tanggap ka kahit sino ka pa. Yung gagawin ng lahat para makita kang laging masaya. This, I can write a complaint.
O masarap lang ba to dahil may kasama ako? Diba? Honestly, thanks for being here, Pony. This makes me feel better. And that's a de facto. Wala yun. Ito lang sa tingin ko yung pwede kong gawin para sa kaibigan or para sa colleague. Since tapos niya yung case, balik bonding na ulit kayo ni Atty. Matias. Si Lilet. Mm-mm. Alam mo, isa siyang mabuting kaibigan. Sa lahat ng bagay, magkasundo kami since law school. Yeah, a really good friend. Friend lang. Sa tingin mo, may chance maging more than friends? Oh! Are you okay? May ice cream ka, oh. Dito? Wala naman ah. Teka, ako na. Ito na ba yung sinasabi ni Tinang? In love na ba ako? Eddie, guilty, Your Honor. Naku, asa ka pa, Lilit. Oh, I just have to take this call. It's Mappy. Go ahead. Hello, Mommy Attorney. Yes. Opo, Mom. I'm fine. Thanks for checking up on me, Mom. Yes, let's do it. Just like the old times. Okay, see you tomorrow, Mom. I love you. Bye! See? Hindi lang mentor si Attorney Meredith. Siya pa rin yung mami mo na nag-aalala para sa'yo. Thank you for being here to remind me, Bonnie. And thank you for the moments like these. Siguro naman, hindi naman ito yung huling ice cream natin, di ba? Wala namang magagalit. Magagalit sa pagkain ng ice cream? Wala naman siyempre. Anytime. Dito ako para sa'yo. Sa ulit yung pagkain ng ice cream? Oh, sige. Next time, libre ko naman. Aba. Hindi ko hindian yan. Bestie, parang iba ang ngiti natin for tonight's video, ah. Ini-enjoy ko lang yung natitira ko pa sa gabing to. Kasi, syempre, di ba, nabigyan ng day off. Nadalaw ko si Tinang. Tapos, ipanalo ko pa yung kaso sa loob at labas ng korte. Talaga ba? Talaga ba na yung dalaw at yung panalo lang yung nagbibigay ng ngiti dyan sa lips mo? Oo naman, wala namang iba. Naku! Kilala kita, bestie. Tignan mo.
Iba yung pungay ng mga mata mo, parang may... Ay! May kilig! Ay, kilig ko, Bestie! Ano kilig? Ano ka na nga? Inaantok na ako. Oh, Pops. Tony Matias, huwag kang gagalaw. Ako naman na magko-cross-examine ang puso mo. Eee! Anong puso ko? Pinagsasabihin ko? Bestie, kilala kita. Alam kong may tinitibok na yung puso mo. Kaya, sagutin mo ako. Aminin mo. Crush mo ba si Attorney Bonnie? Hindi! Sinungaling. Nagsisinungaling tayo. Diyos ko. Sa'yo, hindi nga. Alam ko ang mukha ng denial, Bestie. It's great to know that Ate Lilet won the case. I saw the news on TV. Mas nakaka-headline lang yung pagiging little person attorney niya. That's very good because that historical event wouldn't be possible without your dad's law firm. I'm so proud of Attorney Lilet for winning that custody case. You're really fond of that scholar of yours, ha? Eh, hindi ka naman ganyan sa mga ibang hinawakan ng cases ng firm. And to think na napaka-low profile naman ng kasong pinanalo ni Atty. Matias. It's not a low-profile case anymore. Tinalo niya ang grupo ni Attorney Meredith Simmons. It's a big win for Attorney Matias. Attorney Meredith Simmons? The famous lawyer? Part siya ng international court nun. Pinag-usapan namin siya sa class at yung mga ibang human rights cases niya. Eh buti na lang, mga kaso niya ang pinag-uusapan niyo sa class. Kung alam niyo yung nakaraan niya, baka hindi na siya maging famous. Infamous na siya. Nawala na ako ng gana eh. I better go. Gustong-gusto ko tong bago mong pinost na photo. Buti na lang may magandang nangyari sa akin today kasi nakakausap kita ngayon. Thank you. Bakit? Ano nangyari? Nakaka-bad trip kasi. Lately, palaging mairingan ng parents ko. Hindi magkasundo. It just bothers me a lot. Really? Same pala tayo, no? Bakit? Yeah. Okay na. Eh, diba? Hindi nga okay yung parents ko. Oo nga pala. I'm sorry about that. No. Don't say sorry. It just means na nakaka-relate ako sa'yo. Why can't we have a better family, no? We should do something about it. We should help our parents. Right. Basta, if we get married, hindi tayo magkakaroon ng ganung problema. Huh? If we get married? No, I mean if I get married. You get married. Hindi ko naman sinasabi na tayo magpapakasal. Ino, chill. I'm just playing with you. Saka, we're not formally dating pa nga, marriage na agad. Well, I just hope whoever we end up with, hindi tayo magkakaroon ng relationship that's built on secrets and lies. Agree. No secrets, no lies. Saglit lang, Bestie. May napapansin ako. Anong meron? May kakaiba eh. For the freshness, ang peg mo ngayon. Tapos may pa-color ka pa sa lips mo. Anong meron? Ang aga-aga. Ayoko lang maging cause of delay. Susunduin daw kasi ako ni Bonnie para hindi na ako mahasel sa pag-commute eh. Baka talaga, Bestie. Baka talaga. Nasa iyo na ang corona. Hindi ka naman nagsasabi sa akin, coronation night sa umaga naman pala tayo. Wagi ka, ha? Ano nagsasabi mo? Ikaw at si Atty. Bonnie. In lababo ang bestie ko. Magkaibigan lang kami. Hindi naman porkit susunduin may something na.
Ano ka ba? Talaga ba? Okay, sige. Sabi mo eh. Basta bestie, una na ako ah. Sayang naman, di ko makikita yung coronation night mamaya. Galing mo. Ko talaga. Ko pa. Malapit na ako sa inyo. Meron lang akong meeting with the staff ng mayor para sa VAUSI awareness campaign. I'll check on your case right after my lunch with Era. Bye, Spanky. Mayor? Mayor, please. Yes, Attorney Constantino De Leon? What do you want from me? Tan, mauna na muna ako ha. Sige. Lilet! Hi, Bonnie. Ah, Salamat ah. oo naman, no? Ako na. Kaya ko na. Hi, Attorney Matias. Hello, attorney. Sorry na. Hindi, kasabay nga pala si Arap, tapos ibaba ka namin sa DNR. Naku, nakakahiya naman. Andito pa ako sa harap. Mas dapat yata andito ka sa front seat, Attorney Matias. Eh, hindi. Nagulat lang ako. Since tapos na yung case na pinaglalaban natin, and we're both Bonnie's friends, why not na maging magkaibigan din tayo? Kaibigan lang pala eh. Walang problema sa akin yun. The case was nothing personal to me. And if you have issues with my mom, ayoko nang ma-involve doon. Could we start over and be friends? Sabi ko naman siya mabait tong si Lilet kaya nga naging best friend ko eh. Tara. Yes, Attorney Constantino De Leon? What do you want from me? I want to apologize kung nagamit ni Lorena ang case na to to fight you. No need to explain. Can I go now? Meredith, I'm very sorry. You don't need to apologize for someone, and it's not a payment for the guilt that you have. That is if kung meron kang ang guilt. Look, Meredith, hindi ko rin naman gusto ito eh. After all these years of avoiding and not seeing each other, para bang pinagtatagpo tayo ulit ni Lorena sa court. Well, it's bound to happen. Because we are working for the same justice system. At least I am. Ewan ko sa inyo. Ngayon, ang sabihin mo dyan sa asawa mo, please, tama na. Mag-move on na tayong lahat. Huwag niya nang dalhin yung mga past issues niya dito sa ating judicial system. May kanya-kanya na tayong mga pamilya. May anak na ako. Marami tayong mga kasong dapat na hinaharap. Tama na, please. And I hope I don't see you again in court. Excuse me. Isn't it amazing that orphans yung gumawa ng mga paintings na to? Really? It's so wonderful. I just hope we could get a lot of interested buyers who would patronize the paintings so we could get a lot of beneficiaries for the orphanage. I'm sure of that. Let's hope for that. Nanay's over there. Okay. Papakilala kita kay Lorena.
Ka Lorena? Lorena De Leon? Oh, hello, Ka Lorena. This is Miss Patricia Engono, volunteer organizer for the foundation, and this is Miss Lorena De Leon herself. Ka Lorena. It's a pleasure to meet you, Miss Lorena De Leon. Thank you. I've heard about you. You're a former beauty queen, and you still look stunning. Thank you. It's so nice of you. You don't look bad yourself. Salamat, Bonnie. Sandali, pagbusan na kita. Bye, Lilet. Can I call you Lilet na since we're friends naman na, di ba? Oo naman. Wala naman problema doon, attorney. I mean, Ira. I hope na magka-bonding tayo ng mas mahaba-habang panahon soon. Pwede naman yan. Thank you, Bonnie. Bye-bye. Lilet seems nice. Oo naman. Mabait si Lilet. Grabe ka naman mag-alaga sa best friend mo. Paano pa kaya pag more than friends? Nangangailangan si Lilet ng special assistance. Sana ma-experience ko rin yung special assistance na yan, no? Let's go. Kaibigan lang naman kami. Kaibigan lang naman yung tingin niya sa akin. Ganun din naman ako sa kanya. Ano ba, Attorney Lilet Matias? Bakit ka ba nagsiselos? Hindi. Hindi ka nagsiselos. Hindi ka nagsiselos. Excuse me, I wish I have more time para mas mahabang usapan natin, but I have to go. I have an appointment. Ayan ha, pinupad ko ang promise ko sa'yo. Thank you very much. We're very grateful. Send me na lang the pictures of the paintings para makapili ako kung anong bibilin ko. Sure. Thank you very much for coming. Could we have one photo for the three of us? Yes, please. Sure. Hi. Okay. Okay, 1, 2, 3. Thank you. Nice to meet you again, Patricia. Yes, you too. Take care. Take care. See you soon. Let's go. I'm looking forward to definitely getting to know you better. Mrs. Lorena De Leon. Thank you po. Thank you po. Thank you. Congratulations, Attorney Matias. Salamat po, CRD. Because of your achievements, I have decided to assign you and Attorney Ignacio your own private office. That's me sa'yo. Thank you. Salamat po. Come on, this way. There you go. Good luck. Congrats din sa'yo. Congrats. Congrats. Thank you. Guys, mag-celebrate tayo. Pumunta tayo mamaya, ha? Pumunta kayo mamaya. Ano meron? Nag-invite yung mga classmates natin. We're going to a bar tonight. Kamustahan lang. Oh, ayoko ng no for an answer, ha? Huwag KJ. Kakapanalo nyo lang ng case. Plus, andun si Bonnie. Kaya huwag ka talagang mawawala, ah.
Sige, pupunta ako. Pero hindi naman kailangan mag-costume, no? Wala namang bully. Ay, subukan lang nila. Ako ang makakalaban nila. Right, Attorney Ignacio? Yeah. Alam mo, tama ka. Nakausap ko na si Mom. Ako lang pala yung may issue. But she assured me na she'll always be on my side. Just like you. Diba? Oo naman. Basta nasa tama ka. Well, wala naman siyang choice kasi ako lang naman yung nag-iisang anak niya. Kaya wala akong kaagaw sa love and support niya. Ira, una na ako Hindi ka ba uwi? Kaya napatapos ang officers Maghanap ka tonight? Oo. Pupunta ako sa gathering ng classmates ko. Nagkaya kasi last minute At saka, celebration na rin ng first win ni Lilith. Pwede bang sumama last minute? Won't you mind kahit celebration to ng pagkapanalo ni Lilith? Of course I wouldn't mind. I'm with you. At siguro naman, hindi lang yung pagkapanalo ni Lilith yung pag-uusapan niyo dun sa party, di ba? Sabihan mo si Lilith. Baka malasing yan. Hinay-hinay ka mo. Hayaan mo na. Let her loosen up a little. Let's just enjoy the night, Kurt. Hi na hi. Pastar eh. Little star lang naman siya. Okay lang ako, thank you. Oo. Mamaya ka. Ganyan naman talaga. Pagkakaiba, mas binibigyan ng pansin. Look, parehas na kami na humawak ng kaso ni Monica. Pero siya yung bida eh. Sa una, okay lang. Pero siya pa rin yung pinagkakaguluhan, pati sa firm. Sa kanya yung credit. Let's just enjoy the night, okay? Enjoy! Diba? No, come on. Let's dance. Let's go. Come on. Dito ko na kita. Okay lang. Oh. Ano ba? Ngayon lang tayo nagkasama dito. Ayun, no. Come on.
ubusin mo, ubusin mo! Bottoms up, bottoms up! Sige pa, sige pa! Yan! Relax! We have more! Yun po. Go! Go, Lilet! Go na, go na! Ano ka ba? Ikaw yung best attorney in the world, di ba? So, ubusin mo, bottoms up, kasi nga ikaw yung best attorney, di ba? Go, go, Lilet! Yes! More, more, more! Ubusin mo! Ubusin mo na yan! Go, best attorney in the world, di ba? Deserve mo naman yan. Let's celebrate, no? Ano, okay pa? Kaya pa? Girl, kaya natin yan kasi celebration natin to. And celebration mo to, no? Kayo, nakadami na ako eh. Up. Cheers muna tayo. Cheers! Best attorney in the world! Let's celebrate! I'm back! Ayun! Thank you so much. Ano yan, dito yan. Ano, okay ka lang ba? Bakit naman ganyan? Nagsasaya tayo dito, tapos ikaw malungkot dyan. Huwag niyo na nga akong tanungin. Baka masagot ko pa yan ng totoo. Ay, bakit? May problema ka ba sa family, sa friend, or perhaps sa love? Oh! Yan. Love ba yan? Ha? I-love ka, no? Hindi wala pa sa isip ko yan. Huwag na nga kayo magulo. Ayun! Alam nyo, love nga yan. Sabihin mo na kasi sa amin para malay mo. Patulungan ka namin na magkalapit kayo, di ba? True. Tsaka alam mo, mahirap yung may tinatago ka sa loob eh. Dapat i-share mo yan sa amin, ilabas mo kasi mamaya sumabog ka dyan. Hindi. Naisip ko lang kasi, ngayon pa lang naman ako nakapag-unwind eh. Puro na lang kasi problema yung hinaharap ko. Yung kaso ni Tinang, sa bahay namin. Yung tsahin ko na laging galit sa akin. Lahat na lang ginagawa ko mali. Tapos ano? Sino ba yan? Sige na, sabihin mo na sa amin. Baka kilala namin yan eh. Sabihin mo na. Ako, Tony. Ayos. Ano sila? Diyan lang, sige. Saka? Ano? Sino ba? Sige na, baka kilala namin yan eh. Sabihin mo na sa amin. Dali! Sino ba yun? Ay, parang gusto pa. Ayan palaban na. Sobrang ginagana. Ay! Sorry! Ba? Sorry. Ginawa mo sa damit ko. Sorry. Palira ka naman eh. Excuse nga. Sorry. Bad trip eh. Issue na natin yan. Okay ka lang? Sorry. Hi. Congratulations. Si Aaron nga pala, sinama ko. Hi. Hi, Era. Hi. Kailangan mo nang umuwi. Hatid lang kita. Anong kaya mo? Hindi mo na nga kaya, oh. Halika na. Bilang kita. Samahan na kita, Bonnie. Aaron, hindi na. Nakakaya naman sa'yo. Kabalik agad ako. Kaya na yan ni Bonnie. Era, right? Let's go. Sige, dito ko muna. Ha? Halika na. Halika na. Uwi na tayo. Ayoko pang umuwi. Hindi ko na kaya, oh. Ayoko pang umuwi. Gusto ko pang uminom. Ba't kasi umiinom ka? Pabayaan mo na ako. Bumalik ka na doon sa taas. Kaya ako na yung sarili ko. May problema ka ba, Lilet? Samahan mo na lang si Era dun sa taas. Kaya ko na ang sarili ko. Lilet, kilala kita, kaibigan mo ako. Ba't ka umiinom? May problema ka ba? Problema? Problema ko noon. Hirap na ako. Hirap na akong pigilan. Hirap na akong itago to. Ano?
Wala. Nahirap na kasi akong itago to eh. Alin? Di ba, Bonnie? Wala namang masamang magmahal. Oo naman. Bonnie, mahal kasi kita eh. Hindi lang bilang kaibigan. In love ako sa'yo. Thank you. Attorney Simmons, bakit ka mag-isa? Let's party! It's alright. Hinihintay ko lang si Bonnie. May I? Sure. Did you know that Bonnie and I used to date? May chance pa sana kami magkabalikan eh. Pero, naging super close nila ni Lilette. Naubos na yung oras niya hanging out with Lilette na hindi na kami nagka-chance magkabalikan. But it's okay with me. Naka-move on naman na ako. Na-realize ko lang na mas binavalue niya yung friendship niya with Lilette over me. Ay, but don't worry, attorney ah. I think nagbago na naman si Bonnie. Kung gusto ka niya, I'm sure uunahin at pipiliin ka niya. Kahit na mas close sila ni Lilette at mas matagal silang magkakilala. Lilette, lasing ka lang. Eh, ano kung lasing ako? Seryoso ako. Di ako nagbibiro, totoo yung sinasabi ko. Bakit ba ayaw mo akong pakinggan? Bakit ba dinidismiss mo yung sinasabi ko? Ano? Ganun na lang yun. Overruled ba? Hindi mo man nagustuhan yung sinabi ko? Bawal ba? Bawal ako ba in love? Bawal ako magmahal? Huwag ka mag-alala. Sabi ko lang naman yung nararamdaman ko eh. Wala naman akong balak ipagsiksikan yung sarili ko sa'yo. Lilith. Oh, di mo na kaya. Okay na kita. Tinda kita. Nasa work ka na ba? Pwede ba akong pumunta dyan? Dadalan lang kita ng pagkain. Pampating ko lang na inasikaso mo ko nung nalasing ako. Hindi, Lilith. Wala ako sa office ngayon. Nandito ako sa Taguig. May kausap akong kliyente. Sapagkat nabubuo ang buhay. I don't like sharing. Kaya tigilan mo na yung pag-hope mo kay Bonnie. At maghanap ka na lang ng half-sized human na katulad mo kasi yun naman yung nababagay sa'yo eh.